kalbo na talaga itong gulong ng sasakyan, kaya dapat ang palitan. Nung minsan napako ito na tinanggal namin, tapos nilagyan namin ng patche, nilalagay lang dito sa may gulong. So kalbo na kasi siya. Tapos all season itong gulong na ito. Dito sa likod mas kalbo pa ito eh. Mas kalbo itong sa may likuran ng right side ng gulong niya kaysa sa tatlo. Pero kailangan na talagang palitan lahat yan. Lalo na itong mga gulong na to eh naka all season pa ito. Nung minsan kasi mga katoto, muntikan na kaming na disgrasya ni Commander nung galing kami sa Ethelbert. Grabe yung nangyari sa amin nung dumulas yung sasakyan dun sa may tulay. So pangalawang buhos ng snow yon. Una, nag-snow tapos medyo nag-melt ng konti, tapos nag-snow ulit. So ang dulas ng daan. Yung ano namin, kaibigan namin in-advise na kami na sabi niya madulas yung daan. So kami dahan-dahan naman. Instead na 100 yung takbo, nag 70 lang ako yung drive ko. Ngayon, kasama ko si Commander. Nung banda sa may tulay na, may gumewang yung sasakyan mga katoto. Yan, papanood ko po sa inyo yung video na yan. Push. God, please help God. Help us. Lord, please, Lord, help us. Lord, please help us. Please help us. Lord. Thank you, Lord. Handang ka na lang, mahal. Thank you, Lord. Yung disgrasya, isang iglap lang mga katoto, hindi mo talaga mamamalayan na yun na yung mangyayari. So, thanks God na safe pa rin kaming nakauwi dito sa bahay nung time na yon, kasi talagang sobrang kinabahan kaming dalawa ni Commander. Kaya yun, ito hindi ko pa napapalitan tong gulong niya, so medyo mahal kasi. Tsaka meron pa naman kaming nagagamit, si Butchokoy, itong truck. Ayan, ito naman nagagamit naman namin kahit pa paano. So all weather naman itong gulong niya at okay naman siya, pero iba pa rin yung winter tire kasi yung itong all weather na to, although meron siyang snowflakes na nakatatak yung marking niya, so pwede siya sa snow, pero madulas pa rin pagka medyo black ice yung dinadaanan, dumudulas pa rin kahit na truck itong gamit namin. Tapos itong SUV si Miyagi, so kailangan ng palitan tong gulong niya, kaya hindi ko na masyadong ginagamit ito ngayon sa malayuan. Dito na lang sa trabaho ko, yun na lang yung ginagamit ko, si Miyagi. So si Butchokoy, itong sa truck, si Commander yung gumagamit dito para at least komportable siya na magmaneho sa makapal na snow. Ayan. Kasi medyo malakas din kasi to. Malakas yung puwersa niya, malakas. Kaya hindi masyadong kakabahan si Commander sa pagmamaneho sa may makakapal na snow. Ayan. Sa akin okay lang din naman to kasi dito lang naman ako sa may PCH, sa may hospital, so malapit lang, mga 1 minute 2 minutes lang yung biyahe ko. So ayan mga katoto, ewan ko kung kailan ko mapapalitan yan. Pagka nagkapera siguro ako, papalitan ko yan. Sa ngayon, ito muna si Butchokoy yung gagamitin namin. Kasi nagsabay-sabay yung gastusin dito mga katoto. December ngayon, so ito yung last month ng insurance namin. So December 4, last day ng insurance namin sa dalawang sasakyan. So kailangan naming bayaran. Kung hindi namin mabayaran, syempre walang insurance, delikado, lalo na sa snow na ganito, yung weather na ganito, madulas, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya ayun, sobrang laki ng gastos namin yung binayaran namin sa may insurance. Kasi ang ginagawa na po namin mga katoto, hindi po kami nagma-monthly. Simula nung ilang 2 taon na kami na hindi nagma-monthly, so pangatlong taon na ngayon.
Yung insurance kasi nito, si Butchokoy, sa dalawang sasakyan mga katoto, 4,100 something, almost 4,200 yung insurance namin. So, binayaran po kasi namin ang buo yun mga katoto. Hindi na po kami nag-monthly na pagbabayad sa insurance ng sasakyan. Kasi po mga katoto, nag-decide po kami na ganun yung ginagawa namin. 3 years na. Makakatipid ka po ng 4% sa may yung interest niya. So interest niya 4% sa isang taon. So yun, makakatipid kahit paano mga 250 to 300. Yun, medyo malaking bagay na po yun mga katoto. Tapos hindi mo na iisipin sa pagbabudget sa monthly na gastusin na ibabudget mo pa sa sahod, di ba? Kaya ayun, yun yung lagi namin lang ginagawa ni Commander na binabayaran po namin ang buo. Pero masakit pa rin sa bulsa mga katoto, lalo na kung medyo hindi na paghandaan. So, 4,100, almost 4,200 yung binayaran namin nung December 4. So, no, December 3. Pumunta na ako doon sa may MPI, nagbayad na ako. Then, para tuloy-tuloy na po yung insurance ng sasakyan. Kasi mahirap po pagka walang insurance at na-aksidente, so hindi ka covered ng insurance, sariling gastos. Ngayon, pagka may nakabunggo ka, so yung nabunggo mo, babayaran mo rin sariling gastos. Mas maganda kung may insurance ka, merong sa'yo, magsusurvive sa'yo kahit pa paano. Pagka may nasira, nakabunggo ng deer, so at least merong insurance na sasagot sa mga gastusin. So yun mga katoto. Kaya lang, ang nangyari sa amin, pagkatapos namin ng yung nakwento ko kanina, na muntikan na kami na disgrasya ni Commander. Ayun mga katoto, naawa ko sa kanya. Kasi sa nangyari na yon, na muntikan na kaming mabunggo dun sa may tulay. 3 beses yun mga katoto. Hanggang ngayon, nagka-phobia siya. Na konting dulas lang, konting dulas lang ng sasakyan. Ninenervyos siya. Nagka-phobia siya sa nangyari na yon. Kaya naawa ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, magtiwala ka lang sa akin, sa pagdadrive ko, at magtiwala ka kay God. Sabi ko, hindi naman tayo papapiyaan. So, yun. Kahit na, siyempre, may nakagkaroon na siya ng phobia, natakot na siya sa nangyari sa amin. Ako din naman natakot, pero nilalabanan ko lang yung takot na yun kasi ayoko na dalawa kami magkaroon ng phobia sa nangyari sa amin. So, yun. Naintindihan ko si Commander na lalo na pumunta kami ng Winnipeg after nung nangyari na yun, madulas. So, itong si Butchokoy, ito yung ginamit namin. Pagka dumudulas ng konti, ninenervyos siya. Tapos sinasabi niya, mag-stop ka na kasi agad, magpreno ka na kasi agad. Yun. So, naawa ko kay Commander kasi nagkaroon siya ng phobia sa ganong sitwasyon na nangyari sa amin dati. So, ito mga katoto, nakaabang na itong extension para dito sa may black heater ni Butchokoy. Pagkagabi, sinasaksak namin to para hindi siya mahirapan umandar. Tsaka yung makina niya medyo hindi siya mahirapan, hindi siya masira. Kasi nag-negative 20 na dito mga katoto. Nung minsan yung pinaka malamig dito sa amin sa Dauphin, negative 23 yung temperature, maghapon magdamag. So ngayon, malamig din yung mga katoto, malamig din yung temperature. Nangangagat yung lamig sa kamay. Ang sakit. Pasok muna ako sa bahay. Ayun po mga katoto. Magkakape muna ako. So, tapos na ako magluto ng kakainin namin ni Commander sa tanghalian mamaya.
Ngayon, mag-ano muna ako, magkakape. Malamig yung panahon, masarap magkape ngayon. Habang nagkukwentuhan po tayo mga katoto. Yung pong mga nandito sa Canada at saka nandito dyan po sa Pilipinas, napanood nyo na po ba yung Hello Love Again ni Catherine Bernardo at saka ni Alden Richard? So yun po mga katoto, dapat panoorin nyo po yun. Maganda't mapanood nyo para malaman nyo po yung buhay ng mga Pilipino dito sa Canada, yung sitwasyon ng buhay ng mga family ninyo na nandito sa Canada, yung nagsasabi na maganda daw ang buhay dito sa Canada. So yun po, isang video, isang pelikula na magpapatunay na kung gaano kahirap ang buhay ng bawat Pilipino dito sa Canada. Panood nyo po yun mga katoto. Malalaman nyo doon yung mga sitwasyon sa paghahanap ng trabaho. Hindi madali ang maghanap ng trabaho. Kahit na anong profession mo sa Pilipinas, dadaan ka talaga sa mababang trabaho dito sa Canada. Hindi mo makukuha yung talagang gusto mo na trabaho. Yung pangalawa, yung struggle sa pagkakaroon ng permanent residency. Pahirapan. So, kailangan mong magbuno ng ilang taon para lang ma-permanent residence ka dito sa Canada. May mga swerte na wala pang isang taon, na-PPR na sila. So, pero kadalasan ng mga bawat Pilipino dito sa Canada, taon ang binibilang para ma-permanent residence. Pangalawa, yung pong ginanap nila doon na mga part-time job, mga trabaho na healthcare provider, mga nurse, ganyan. So, ano po yun, na real story po ng buhay ng mga bawat Pilipino dito sa Canada yon, na paghuhugas ng puwet, pag-aalaga ng matanda, pagpapakain, yung minsan sinasabihan ka ng hindi maganda ng sa trabaho mo, ganyan. So lulunukin mo yun lahat para lang makasurvive ka dito sa Canada, kasi ayaw mong mapaaway, ayaw mong magkaroon ng bad record. So, titiisin mo talaga, lalo na kapag hindi ka pa permanent residence. Yung pong pangapat na sitwasyon na true story talaga, yung mga bagay na yung pagpapadala sa Pilipinas, yung suporta sa Pilipinas, na lahat ng problema sa Pilipinas sinasalo ng mga Pilipinong OFW, pinapadalahan. Lalo na yung mga pamilya na pinapaaral, then nabubuntis, tapos sasabihin na, kuya, nabuntis ako, ganyan-ganyan, kailangan ko ng ganito. So, problema na naman ng pamilya ng mga bawat Pilipino na padahan yon, kasi ikaw yung may pera, ikaw yung inaasahan nila. So, yung buhay dito sa Canada mga katoto, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadaling kitain. Makikita nyo po doon, mapapanood nyo sa pelikula na yon, yung kung gaano kasakripisyo ang pagtatrabaho, yung araw ginagawa mong gabi, then minsan wala nang gabi nga, hindi ka na natutulog, pagod-pagod, hindi mo pa alam kung anong uulamin mo na pagkadating mo sa bahay, then magpapahinga ka na lang, may problema pang tatawag sa'yo, ganyan. Tapos magproblema mo kung saan ka hahanap ng part-time job para lang makasurvive dito sa Canada. Then hindi mo din alam kung paano mo susolusyonan yung mga problema mo, lalo na yung permanent residency. Yan, napaka-importante ang status dito sa Canada para mapagpatuloy mo yung buhay mo dito sa Canada. And then yung makikita nyo din po yun, yung mapapanood nyo po sa pelikula kung paano ang ginagawa ng mga Pilipino na inaibsan yung mga lungkot nila. So, isa pong paraan ay yung pag-gathering ng mga Pilipino sa isang bahay na parang may party para maibsan po yung lungkot. Yun po mga katoto. Danas na danas po namin dito yan. Magpa-party po kami sa isang bahay para
magsalo-salo para maibsan po yung pagod at lungkot yung nararanasan po namin dito sa Canada. So napakaganda po ng pelikula na yon ni Catherine Bernardo at saka ni Alden Richard na Hello Love Again. Sana po mapanood nyo po yon at sana po maintindihan nyo yung mensahe ng pelikula na yon na ibinibigay sa atin na manonood. Pinapakita po nila ang realidad ng buhay dito sa Canada. Simula sa pagiging international student, sa pagiging foreign worker na walang mapasukan na magandang trabaho, yung visitor's visa na naghahanap ng part-time job na umaasa na magkakaroon ng status, meron ding tao na hindi pinapalad sa Canada at hindi para sa kanila yung Canada, umuwi ng Pilipinas. Then yung iba nagkakaroon na ng ibang karelasyon dito sa Canada. Then yung iba problema sa karelasyon na nagpapahirap sa sitwasyon dito sa Canada kasi lagi nag-aaway sila sa cellphone. Then yung nandito sa Canada nade-depress kasi nga problemado na siya. And then yung problema pa sa Pilipinas, then ganyan. Napakaganda po ng istorya ng Hello Love Again na pelikula na yon. Talagang kami nung nanood kami doon na kami talaga, tinamaan talaga kaming lahat. Sigurado po yun, tinamaan kaming lahat. Nakarelate po kaming lahat doon sa pelikula na yon. True story po ng mga bawat Pilipino na nandito sa Canada. Yun po mga totoo yung sitwasyon ng mga bawat Pilipino. So, hindi po madali ang buhay dito sa Canada. Lalo na kapag ka nagsisimula ka. Maraming nagsasabing madali kasi hindi pa nila nararanasan. Hindi pa nila nasusuot yung sapatos mo na ginagamit dito sa Canada. Yung buhay mo, hindi pa nila nararanasan na kung paano yung struggle na pinagdaanan. Ganun po mga katoto. So, sana po mapanood nyo po itong pelikula na to para sa mga kababayan natin na gustong mag-Canada. In the future, meron na po kayong preference na malalaman para sa inyo. So, para din sa mga pamilya namin na nasa Pilipinas, so dapat panoorin nyo po itong video na to para makita nyo yung tunay na buhay ng mga Pilipino dito sa Canada. Okay po, maraming salamat po sa panonood ninyo dito sa video na to. At shoutout po sa inyong lahat. Stay warm po kasi malamig po yung panahon ngayon. Madulas po ang daan. Stay safe po. And God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.